sa buwan ng iyong kapanganakan, ang nauugnay na bulaklak ay makakapagsabi sa iyo ng isang bagay tungkol sa kung sino ka talaga. Kaya naman narito at tuklasin natin ang mga bulaklak ng buwan ng iyong kapanganakan at ang mga mensahe ng mga ito para sa iyo. Para sa buwan ng Enero, kung ikaw ay ipinanganak ng Enero, ang iyong bulaklak ng kaarawan ay carnation. Ang magandang bulaklak na ito ay inihahayag sa iyo na mayroon kang magandang regalo ng paggawa ng mga tao sa paligid mo na masaya kahit na dumadaan ka sa isang komplikadong yugto ng iyong buhay. Ang ngiti ay iyong layunin at palagi kang kumbinsido na ang buhay ay palaging maaring mapabuti. Kapag kumonekta ka sa mga taong katulad mo, ang iyong mga kasanayan ay nagiging mas matindi at ang iyong kaligayahan ay sa wakas ay kumpleto na. Pebrero. Kung ang iyong buwan ng kapanganakan ay Pebrero, ang iyong bulaklak ay ang iris. Ikaw ay isang incredible na tao. Kahit na maraming mga tao ang nasisiyahan sa pagdududa sa iyong mga kakayahan. Ang iyong katalinuhan at pagiging sensitibo ay mahusay na mga katangian na siyang nagbibigay daan sa iyo upang laging mahanap ang pinakamahusay na mga sagot sa iyong mga panloob na problema at nag-aalok ng maraming liwanag sa mga nakapaligid sa iyo. Sa pamamagitan ng pagpapalaya sa iyong sarili mula sa pagkamahiyain at pagpapakita ng iyong sarili sa tunay na mundo, maaari kang lumikha ng magagandang pakikipagkaibigan na nagdaragdag sa iyong buhay at pinapasaya ka and more fulfilled. Marso. Kung ipinanganak ka ng buwan ng Marso, ang iyong bulaklak ay ang daffodil na nagsasabing walang mali sa pagiging introverted person. Ang pagiging mabuting company sa iyong sarili ay hindi mabibili ng regalo. Isinasaalang-alang ng mga karamihan sa mga tao ay tila nawawala ng koneksyon sa kanilang panloob na sarili. Ang ilang mga tao ay pumupuna sa iyo dahil sa pagiging totoo mo sa iyong sarili, dahil mayroon kang isang katangian ng isang matagumpay na buhay at pagmamahal sa sarili. Huwag kalimutan na ito ay mas mainam na mag-isa kaysa makasama ang mga taong wala namang maidadagdag ng kahit na ano sa iyong buhay. Ang sunod na buwan natin ang April. Kung ipinanganak ka ng buwan ng Abril, ang iyong bulaklak ay ang daisy. Ikaw ay isang tao na nakakaakit ng pansin saan ka man mapunta, lalo na para sa iyong personalidad, palaging napakatunay at kamangha-mangha. Ang iyong dedikasyon sa lahat ng iyong gagawin ay incredible at ang mga taong nakapaligid sa iyo ay mas nakakaramdam na ligtas kapag malapit ka sa kanila. Gayunpaman, ang iyong liwanag ay may tendency na makagambala sa maraming mga naiinggit na mga tao. Mayo. Ang taong ipinanganak ng Mayo ay kinakatawan ng Lily of the Valley. Nangangahulugan ito na laging mayroon kang isang nakakapagpasiglang paraan ng paggawa ng mga bagay. Mayroon kang natatangi at positibong enerhiya na nagbibigay daan sa iyo upang laging makita ang buhay na may optimismo at liwanag, kahit na ang mga bagay ay hindi laging napupunta sa gusto mo. Hindi ka madaling masaktan dahil hindi ka naiimpluwensyahan ng sinasabi ng ibang tao sa iyo. Palagi kang handa na makaranas ng mga bago at nakakapukaw na karanasan. Hunyo or June. Kung ipinanganak ka ng Hunyo, ang bulaklak ng iyong buwan ng kapanganakan ay rosas, na sumisimbolo ng simboyo ng damdamin na kasama mo sa lahat ng iyong ginagawa. May posibilidad kang magtakda ng maraming mga layunin upang makatakas sa mga mapupuot na pamantayan ng modernong lipunan. Ang iyong pangarap ay upang mabuhay ng isang buhay sa lahat at sa lahat ng mga bagay na tunay, kasama ang mga taong mahal mo. July. May pinanganak ka ba ng buwan ng Hulyo? Kung ganon, ikaw ay kinakatawan ng bulaklak ng larkspur na nagpapayo sa iyo na palaging ipagmalaki kung ano ka. Ang pagsasama-sama ng mga panloob na kagandahan sa iyong panlabas na kagandahan ay hindi madali.
Ngunit meron kang tulad ng isang espesyal na aura na maaring makita kahit nasa malayo. Ikaw ay isang tao na gumagawa ng pagkakaiba sa mundo at isang araw matututo kang makilala ang iyong mga katangian. August. Ang iyong bulaklak ng kaarawan ay gladiolus na kumakatawan sa karunungan. Ikaw ay isang tao na may lahat ng lakas na kinakailangan upang harapin ang lahat ng inilalagay ng buhay sa iyong landas. Ang iyong mga nakaraang karanasan ay palaging kapaki-pakinabang para sa paggabay sa iyo sa tamang landas at para sa paggawa ng tamang mga pagpipilian. Kapag nagkakamali ka, wala kang mga problema sa pagkilala at pag-amin sa iyong mga pagkakamali. And you commit yourself na pagbubutihan pa ang iyong sarili. Ikaw ay isang halimbawa ng balance at kababaang loob. September. Ang aster ay ang iyong bulaklak at nais ipahayag sa iyo kung sino ka talaga. Empathy ay isa sa iyong pinakamahalagang katangian. Karaniwan, hindi mo hinahayaan ang iyong sarili na makondisyon ng mga negatibong saloobin ng iba dahil matatag ka at kumbinsido ka na sa bawat tao ay may isang bagay na mabuti. Huwag kang mahihiya sa iyong mga kakayahan. Ikaw ay isang kayamanan na dapat ma-enjoy ng lahat. October. Marigold ang iyong bulaklak at magsasabi sa iyo kung sino ka talaga. Ikaw ay isang taong nagtatrabaho ng gusto at patuloy na nakatuon sa pagiging mas mahusay, kapwa personal at profesional. Palagi kang handang mag-alok ng isang kamay at mag-ambag sa pag-unlad ng mga nakapaligid sa iyo. Madalas kang nahaharap sa pagiging kawalan ng utang na loob at hindi mo alam kung paano ito haharapin. Hindi lahat ay tumutugon sa iyong mga pagsisikap, kaya mag-focus lamang sa iyong bahagi at hayaan ang iba na harapin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. November. Ang iyong bulaklak ng kaarawan ay chrysanthemum. Ikaw ay isang taong very attached sa pag-iisip at pag-unlad ng iyong isipan. Palagi kang naghahanap ng isang aktibidad na nagbibigay daan sa iyo upang pag-aralan ng iyong sarili at ang iyong pag-uugali. Patuloy kang umuusbong at pinapalitan ang dating gawin ng mga bago. Ang ilan ay hinuhusgahan ka dahil sa mga ito. Hindi nila naiintindihan na walang mali sa pagpapatuloy ng kanilang sariling evolusyon at kaligayahan. Hanggat ikaw ay totoo sa iyong sarili, ikaw ay nasa tamang landas. At ang panghuli ang December. Ang poinsettia ay ang bulaklak ng Disyembre at inihahayag sa iyo kung sino ka talaga. Hindi ikaw yung tipo ng tao na gusto ng marami. Sa katunayan, ang pagiging pagkamahiyain at takot na laging hindi napapansin ang madalas na nangingibabaw. Ang iyong tunay na karakter ay lumalabas kapag malapit ka sa mga taong talagang nagmamahal sa iyo. Sa kasong iyon, ipinapakita mo ang lahat ng iyong pagkamalikhain at ang iyong pagiging pagkamapagpatawa. Ang pagkakaroon ng kompetisyon o pamumulitika ay hindi lamang sa trabaho, pati na rin yan sa ibang larangan ng ating buhay gaya ng negosyo. May mga pagkakataon na natatalo ka dahil sa kompetisyon o dahil sa pamumulitika. Pero wag na wag mong iisipin na dahil lamang sa minsanang mong pagkatalo ay ikaw ay hihinto na at hindi na magpapatuloy pa. Kung alam mo ang kakayahan mo ay mas higit pa dun sa taong iyon, magpatuloy ka lamang. Maaring ang promotion na yon ay hindi pa para sa'yo or maaring hindi pa oras para dun sa hinahangad mo. Maaring kaya hindi mo nakuha ang isang bagay na gusto mo nung mga panahon na yon ay hinahanda ka lamang ng kapalaran mo or ng Diyos ang iyong sarili nang sa ganun ay mapagtagumpayan mo or magampanan mo ng mas mabuti ang kapalaran or ang promotion na naghihintay sa iyo sa iyong trabaho. Tandaan lang natin na ang mga feng shui tips na ito ay tanging mga gabay lamang. Maaari mo itong hindi sundin or maaari mo lang din itong gawin. Sa huli tayo pa rin naman ang magdidesisyon
or nakakaalam dun sa mga bagay na makakabuti para sa atin. Ang importante lang naman dito para magtagumpay ka ay huwag kang hihinto dun sa bagay na gusto mo. Huwag kang hihinto pangarapin ang bagay na yun hanggat hindi mo nakukuha. Sabayan mo ito ng pagkilos at pagtsatsaga at syempre, lagi kang magdadasal sa Diyos para gabayan ka niya na mapunta ka sa tamang direksyon at sa tamang landas. Dati ang aking buhay ay kulang sa sigla. Gandang taglay ko ay hindi nila makita. Ngunit nang ikaw ay makilala, ang beauty ko'y nililingon na. So pick and pack, siya till you drop. Sa isa siya gaganda ang buhay. Pick and pack, siya till you drop. Sa isa siya mundo'y magiging makulay. So pick and pack, siya till you drop. Sa isa siya gaganda ang buhay. Pick and pack, siya till you drop. Sa isa siya mundo'y magiging makulay.